mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nais ko pong bumati ng Merry Christmas from Team Jesus OFW at Happy Birthday kay Hayden Florido at sa mga mag-birthday ngayong buwan. Tara po, manood po tayo ng prayer meeting. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Pinupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan sa hapong ito. Papurihan ka po namin sa awiting ito, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, Lord God. Hallelujah. Yes, hallelujah, Father God. Yes, Lord God. Lord, I come to you. Let my heart rejoice when we're going from the greatness that I find in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see and live. Will this take away by the power of your love? Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Open my eyes, let me see your face to face the knowledge of your love is revealed and new. Open my mind as your own voice in my life, and living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit makes me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you.
Spirit leads me on in the power of your love. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah, Father God. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok ay kahit parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah, Father. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Nais ko po na ang bawat isa ay makipanalangin. Sige po, sabayan niyo po ako. Hallelujah, hallelujah, Lord God, hallelujah, Jesus. Purihin ka, O Diyos, amang banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo. Tunay, O Diyos, na sagana ang habag mo sa bawat isa. Lord, lumalapit kami, Panginoon, na may pagpapakumbaba, na hingi ng tawad sa aming nagawang kasalanan, sa aming naisip na salita at nagawa. Lord, patawad, Panginoon, kung kami man, O Diyos, ay nagkulang sa iyo. Panginoon, salamat sa buong maghapon na kami ay iyong sinamahan. Salamat, O Diyos, kung kami man sa panahong ito ay nasa gitna ng anumang pagsubok. Salamat, Panginoon, sa bawat biyaya mo. Dalangin ko, Panginoon, sa mag-ahayag ng iyong salita, itago mo siya, O Diyos, sa iyong likuran. Ikaw, Panginoon, ang mahayag. Ikaw, Panginoon, ang mapapurihan. Lord, at ang bawat makikinig, Panginoon, buksan mo ang aming espiritual na pandinig, maging ang aming puso't isipan, upang ang bawat salita mo na mahahayag, ito nga po ay mai-apply namin sa pang-araw-araw naming buhay at maging sandata namin, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, ang katagumpayan ng gawain ito, Panginoon, ay inaangkin na namin. Walang karapatan, O Diyos, ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa, kundi ikaw lang, Panginoon, ang may karapatan sa buhay namin. Ama, tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo. Ikaw, Panginoon, ang mahayag at ikaw, O Diyos, ang madakila. Lord, ibuhos mo sa amin ang masaganang pagpapala na nagmumula sa iyo. Hindi, Panginoon, itinataas po sa iyong mga kamay ang gawain ito. Sinasamba ka namin, pinadakila sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na Panginoong Jesus. Ang lahat po ay nagsabi ng Amen. Ayan, hello po, magandang araw po sa inyong lahat. So, yung Word of God po ngayon, ang title po natin, Life Begins with Jesus. Mananatili ako sa lilim ng Panginoon. So, bago po muna lahat, tayo po muna ay manalangin. Ano po? Hallelujah. Diyos amang nasa langit, Panginoong Hesus, aking dakilang Diyos, aking Panginoon, sa iyong pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba at pagmamahal ko ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan ko.
Kayo palagi ang maghari sa mga puso, isipan at buhay ng tao. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa at mapasa amin ang kaharian mo. Sa iyo ang tunay na karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Ang sandigan ko sa kahit anong panahon. Salamat sa bagong buhay at bagong pag-asa na patuloy mong ibinibigay sa amin. Lord, patuloy mong pagpalain ng bawat isa sa mga taong nanonood at nakikinig ng mga salita mo. Patuloy mo kaming akayin, bantayan, payuhan at bigyan ng karunungan na nanggagaling sa iyo. At sa bidyong ito na ibinabahagi ko, Lord, alam ko may maganda kami mensahe na ipaparating lalo na sa mga taong nanghihina, dumaranas sa mga pagsubok, stress, kabalisahan, lalo na sa panahon ng pandemya. Lord, tunay nga mga salita mo ang nagiging ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Maraming salamat sa lahat-lahat po. Sa pangalan po ninyo, Diyos Ama, at sa inyong bugtong na anak, sa Espiritu Santo, sa pangalan po ninyo, Panginoong Hesus. Amen. So, yung title po natin ngayon, yung Word of God po ay Life Begins with Jesus. Mananatili ako sa lilim ng Panginoon. So, hindi ako sanay mag-share, hindi ako magaling magsalita. Naglakas lang ako ng loob i-share to kasi yung i-share ko, maganda talaga yung message dito kasi ito yung nangyayari sa buhay ng tao. In reality talaga, ito yon nangyayari. Ano po? So ngayon, simulan natin ngayon. Dito, pinakikita ko sa inyo ano ba ang ilalagay mo sa gitna? Sino? Ano? Wala naman pong salang sagot eh. Siyempre, based on my survey, ang ilalagay nila, siyempre, si Lord Jesus Christ. Kasi siya kailangan talaga maging sentro ng buhay natin. Tama naman po. Pero sa akin, may nauuna po dito na ilalagay ko kaysa kay Lord. Kasi ngayon, in reality, ang buhay ng mga tao, ang bilis na nasabihin nila na, Lord, priority kita. Lord, mahal kita. Pero wala namang action. Parang ako yan dati eh. Pananampalataya ko ganyan. Pag minsan napapalayo ako kay Lord. Ang hindi ko malaman, upon my investigation sa sarili ko, kung bakit hindi ko magawang isentro si Lord. Yung pala yung nakita ko. Yung ilalagay ko para maging sentro ko si Lord sa buhay ko. Ilalagay ko yung love. Yung puso. Love or heart is the beginning of all behavior. Kasi, bakit? Kasi sa buhay ng tao, pag nakuha na yung pinapanalangin kay Lord, nakakalimutan na si Lord. Kapag nagkaroon ng problema, saka lang lalapit kay Lord. Kaya hindi natin magawang isentro sa buhay natin si Lord. Gawa ng mga bagay na nasa sanlibutan. Sabi nga ito sa Mateo chapter 6 verse 21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ang puso pala ng tao, nasa mga bagay na nasa sanlibutan. Kaya minsan, hindi na magawa nating isentro si Lord sa mga buhay natin. Kasi andyan yung may tinatarget kang goal, mga karir mo, lalo na kung may pera ka, nakakalimutan natin si Lord. Kaya ako, ganun din. Pag minsan napapalayo ako kay Lord, gawa ng mga bagay na nasa libutan. So, pero may paraan pa dun, syempre, para mabago natin yung mga puso natin. Kasi yun yung kailangan natin para maging sentro natin ng buhay, si Lord. Pero ang bago ang lahat, ang sabi ni Lord sa mga taga-Korinto, chapter 13, verse 13, kaya't ang tatlong ito ang mananatili sa atin, yung pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ang pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa ito ay ang pag-ibig. So, yung pag-ibig, yung pinakadakila sa lahat, kaya ang number one na kailangan natin gawin, baguhin natin mga puso natin na nasa sanlibutan. Sabi nga doon sa Ezekiel chapter 36, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong espiritu at aking aalisin ng
batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan ng bagong pusong laman. Ayun pala. Yung pala yung sinasabi ni Lord. So, pwede pa pala natin baguhin natin yung mga sarili natin na bigyan tayo ng bagong puso, pusong laman at bagong Holy Spirit para mabago natin yung sarili natin. Kasi wag na tayong umasa sa sarili nating lakas kasi kahit tayo, hindi natin kayang baguhin yung mga sarili natin. Lalo na kung gumagawa ka ng mga mali, lalo na yung pa-chill-chill ka lang sa buhay, lalo na yung mga bisyo, ang hirap ng alisin. Lalo na sa mga taong mabilis magalit, mabilis mainis, walang tigil ang bibig. Kaya, hingin natin pala kay Lord. Yung pala yung tamang sikreto para mabago yung ating puso at mabigyan tayo ng bagong Holy Spirit. Sabi nga niya doon sa Kawikaan, chapter 16, verse 9, ang puso ng taong kumakata ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon na nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Yun pala. Pero in what way? Kung tayo hihingi kay Lord, sa pamamagitan ng panalangin, di ba? Ang sabi doon sa Mateo chapter 6 verse 33, unahin ninyo mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Tapos, may nauna doon sa verse na yon. Sa pamamagitan ng panalangin doon sa Mateo chapter 7 verse 7 hanggang 8, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Ayun pala yun. Mag-pray tayo, hingin natin kay Lord na baguhin yung ating mga puso, yung buhay natin. Kumatok tayo sa Kanya, hanapin natin yung kaharian niya. Yung pala yung tamang sikreto para mabigyan niya tayo ng bagong puso at bagong Espiritu Santo. Di ba? Anong klaseng puso yung hihingi natin sa Kanya? Di ba doon sa talinghanga nun, naghahasik ng binhi, doon yun sa Mateo chapter 13, yung naghahasik ng binhi, yung isa itinapon doon sa, yung binhi itinapon doon sa daan, kaso tinukalang ng mga ibon. Yung pangalawa doon sa batuhan, tumubo siya, tumubo yung binhi, kaso namatay din agad kasi kakunti yung lupa, kasi nasa batuhan siya. Tapos yung sa madaming tinik, tumubo siya kaso namatay din siya kasi nga madami yung tinik. At yung pang-apat, inihasik yung binhi dun sa sa mabuting lupa, kaya siya tumubo. Mabuting lupa or matabang lupa. Ibig sabihin yung lupa, yun yung ating mga puso. Si Lord yung magtatanim sa atin ng binhi sa mga puso natin, which is yun yung mga salita ni Lord para mabago yung ating mga puso. Ngayon, paano natin malalaman na binago na ni Lord yung ating mga puso at binigyan na tayo ng Holy Spirit? Sabi nga ni Lord dun, sabi nga ni Lord, di ba? Siya yung magbibigay ng salita mo, itatanim mo sa iyong mga puso. Ngayon, malalaman mo na yung pagbabago mo. Kasi bakit? Araw-araw, nag-iiba yung way ng pamumuhay mo. Araw-araw, hinahanap mo si Lord. Araw-araw, naghahanap ka ng salita ni Lord. Tapos, yung puso mo, nawawala na yung mga dati mong gusto na nagiging matiising ka na. Yung buhay mo, yung mga bisyo mo, naiiwanan mo kasi itinatanim mo na, sinasabuhay mo yung mga salita ni Lord. Kaya doon mo palang malalaman, nawawala na yung mga dati kong gusto mga kanta, yung mga new wave, mga Eraserheads, wala na. Ang mga kanta ko ngayon panay mga worship songs na. So, doon natin malalaman na binabago na ni Lord yung mga puso natin. Hindi na tayo gaya ng dati pating mabilis magalit, mabilis mainis. Kasi binago na Lord yung puso natin. Ganun din sa Holy Spirit. Sabi nga doon sa Efeso chapter 4, verse 30 hanggang 31. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos.
Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at paglilibak ay mang-aalis nawa sa inyo, pati lahat ng masamang akala ninyo. Yung pala yun. So, doon din natin malalaman na meron tayong bagong Holy Spirit. Tinatanggal yung kapaitan at kagalitan sa mga puso natin. Lahat yun. So, ngayon, meron tayong binhi. Ngayon, ano yung susunod na gagawin ni Lord sa buhay natin? Diba, sabi nga doon sa yung kaninang binanggit kong verse sa mga taga-Korinto, chapter 13, verse 13, ang kailangan natili sa atin ay pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Yung pag-ibig, tapos na tayo. Ngayon, ang susunod na gagawin pala ni Lord ay yung binhi. Yung binhing itinanim sa mabuting lupa o sa matabang lupa, which is yung puso natin. Ang gagawin ni Lord, palalaguin niya yung binhi na nasa puso natin, yung salita ni Lord, which is yung ating pananampalataya. Diba? Kasi ang pananampalataya sa Diyos ay may kapangyarihan na gawin ang mga bagay na imposible. Kaya kailangan niya palaguin yung ating pananampalataya. Sabi nga doon sa Hebreo chapter 11 verse 6, hindi makakapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Yung pala. Kailan palakasin ni Lord yung ating pananampalataya? Di ba kung isipin nyo, di ba yung kwento ni Pedro, pinakita niya ang Panginoong Hesus na naglalakad doon sa ibabaw ng tubig, doon sa dagat, na malakas yung alon, malakas yung hangin, di ba? Andun yung sa Mateo chapter 14 verse 22 hanggang 23. Yun yung kwento nung kay Pedro, di ba? Habang naglalakad siya, di ba, lumubog siya. Tapos kinuha siya ng Panginoong Hesus kasi ano sabi ng Panginoon sa kanya, maliit yung kanyang pananampalataya. Ganon din tayo sa mga buhay natin. Hindi tayo makakalakad gagaya ng Panginoong Hesus, hindi tayo makakarating sa Diyos Ama kasi kung maliit yung ating pananampalataya, di ba? Sabi nga, hindi kalulugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Kaya kailangan palakasin ni Lord yung ating pananampalataya, which is yung binhi na pinalalago niya, yung salita ni Lord. Yun. Sabi nga ng mga tagasunod niya do sa Luke chapter 17 verse 5, kaya ang sabi ng mga tagasunod ng Panginoong Hesus, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Ang tanong, sa paanong paraan niya palalakasin ang ating pananampalataya? Ito yung sinasabi sa inyo in reality sa mga buhay ng mga tao. Ito yung nangyayari talaga. Which is, palalakasin ni Lord yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Pagsubok. Kaya mga tao ngayon, ang daming dumadanas ngayon, mga pagsubok. Pag isa nagtatanong sila sa sarili nila, bakit sa kanila nangyayari yon? So, ito na yon. Kaya maganda to, ano? So, yung kahirapan, stress, pressures, mga kabalisahan, yan yung mga gagamitin ni Lord para palakasin yung ating pananampalataya. Diba? Sabi nga doon sa unang Pedro, chapter 1, verse 6 hanggang 7. Ito, maganda itong verse ito. Sabi niya, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayoy kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya ay inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito, umaapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Ayun pala yun. Mas mahalaga yung pananampalataya natin kaysa sa mga ginto, no? Diba? Ang sabi niya doon sa anong purpose daw? Para kung mahayag ang ating Panginoong Hesus, tayo dadakilain,
paparangalan balang araw. O yun yung purpose pala nun kung bakit kailangan tayong palakasin yung ating pananampalataya, 'di ba? Merong mga pagsubok nga na minsan talaga wala ka na malalapitan kundi si Lord lang talaga. 'Di ba? Yung isipin mo yung kwento nung kay Jonah, yung kinain ng balyena. Yung 3 araw siya doon, 'di ba? Isipin mo, alam mo nang wala nang tutulong sa iyo, sino pa ba? Kundi si Lord lamang. Mananalangin ka. Kasi wala nang ibang taong tutulong sa iyo. O, 'di ba? Kaya nga sabi ni Jonah doon sa chapter 2 verse 7, when I lost all, I once again turn my thoughts to God, 'di ba? Kaya minsan haya tayo ng Diyos na dumapa talaga tayo yung dapang-dapa hanggang ma-realize natin na siya lang ang pag-asa at wala nang iba pa. Kaya dahil sa pagmamahal niya sa atin, kailangan padaanin niya tayo sa pagsubok upang bumalik tayo sa Kanya. Kasi marami na ngayon, nalilimutan na ng mga tao. Yun. Kaya nga sabi doon sa Isaiah chapter 48 verse 10, sabi niya, sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan, kung paanong ang pilak ay dinadalisay sa apoy. O, 'di ba? Gaya ng mga, 'di ba, yung silver, dinadarang talaga yan sa mainit na apoy, 'di ba? Para matanggal yung mga ibang nakakapit na elemento. Para makita mo yung kanyang pinakapurong silver. O ganun din tayo, idadarang tayo ni Lord sa pagsubok hanggang ma-purify yung ating pananampalataya sa Kanya, kung hanggang saan yung ating katapatan sa Kanya. 'Di ba? Sabi nga ng mga tagasunod niya doon sa James chapter 1 verse 2 hanggang 3, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Ibig sabihin mo, 'di ba? Isipin mo na lamang, dumaranas ka ng mga problema, kailangan magalak pa tayo. Kasi yun pala yung mga paraan ni Lord para palakasin yung ating pananampalataya. Kasi ang tao ngayon, pag tinanong mo, halimbawa, tanongin mo ang kapatid mo, ang mga tao ngayon, ang tanong anong ine-expect mo na baguhin ni Lord sa buhay mo? Siyempre, sasagot sa iyo, siyempre, more blessings, successful sa career, successful sa mga ganito, nakuha ko yung goal. Ganun sasagot ng mga tao kasi ang puso mga nasa sanlibutan. Wala namang makakapag-isip na, Lord, palakasin mo ang aking pananampalataya. Kaya minsan ang tao nga, nag-iisip na, Lord, bakit ako yung kailangan makaranas ng ganito? Bakit hindi pa yung mga taong masasama, di ba? Yung pala, maswerte tayong pinipili ni Lord na palakasin yung ating pananampalataya, di ba? Pero may paraan naman yan para malampasan natin lahat ng mga pagsubok sa buhay. Para palakasin ang ating pananampalataya, yung mga pagsubok na wala ka ng ibang malalapitan kundi siya, di ba? Ang sabi niya, doon sa yung mga hinaharap natin mga kabiguan sa buhay, meron makakatulong pa rin kung lalapit tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga doon sa Hebreo chapter 4 verse 16, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Yung pala yun, lumapit tayo sa luklukan ng biyaya. Pag tayo nakakaranas ng matinding mga pagsubok, di ba? Sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat, di ba? Sabi doon ito paborito kong verse na ito Ito, sabi doon sa mga taga-Pilipos, chapter 4 verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang mga kahilingan ninyo sa Diyos. Ba? Huwag tayong mabalisa sa pamamagitan ng panalangin, ipakilala natin yung ating mga nararamdaman, yung ating kapighatian, yung ating kahilingan na may daing na pasasalamat. Diba? Kasi bakit? Sabi doon
yung kadugtong na verse 7. Yung pa rin yun Pilipos chapter 4 verse 6 hanggang 7. Yung 7, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Yung pala yun. May mag-iingat pala sa mga puso at isipan natin. Siyempre, andyan ang ating Panginoong Hesus. Kasi bakit? Kasi siya yung nagmamalasakit para sa atin. Siya yung namamagitan sa Diyos Ama saka siya. Siya yung nagmamalasakit para sa atin. Siya yung nag-iingat ng mga puso at isipan natin para palampasan natin mga problema, yung mga kabalisahan, di ba? Sabi doon sa unang Pedro chapter 5 verse 7, sabi niya, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Cast all your anxieties, and He cares for you. Yung pala yun, di ba? Yung isipin mo yung kwento ni Haring David. Napakarami niyang problema, napakaraming dinaan ng pagsubok, pero lumapit siya sa Diyos Ama. Hindi siya nabalisa, di ba? Yung kwento niya, sabi niya, ilang luha na ang dumaloy sa unan niya. Pero lahat napagtagumpayan niya. Gabundok mo yung problema niya, napagtagumpayan niya. O ganun din tayo. Manalangin tayo, huwag tayong mabalisa. At andyan ang ating Panginoon Sus na nagmamalasakit, na nag-iingat ng mga puso at isipan natin. Diba? Kasi bakit? Kung sa Kanya tayo lalapit, diba? Sabi doon sa Hebreo, chapter 4, verse 7, kaya huwag na tayong mag-alinlangan na lumapit sa ating Panginoong Hesus. Kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag na ninyong pagmatigasin ang inyong puso. Yun pala yun. Sabi ng Panginoon Hesus sa Mateo chapter 11, chapter 11 verse 29, pasanin nyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. So, sa Kanya na tayo lumapit. Nasa Kanya na kasi lahat eh. Yung katagumpayan nasa Kanya, di ba? Ano sabi niya doon sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, ano sabi ng Panginoon? At siya na nagpapauna sa iyo. Siya'y sa iyo, hindi ka niya iiwan, ipababayaan ka. Ika'y huwag matakot, ni manglupaypay man. Yan yung sinasabi ko nga, yung pag tinanong mo tao, ano yung ini-expect na gawin sa iyo ni Lord? Siyempre, yung mga ini-expect mo ng mga bagay ng pangsandibutan, maging successful, more blessing, sa mga career, trabaho, money, lahat yan, negosyo, yun, di ba? Di ba yun? Yung pananampalatayang hindi nila naiisip. Kaya sabi nga, Lord, bakit akong dinadanas mo ng ganitong mga pagsubok na napakahirap, di ba? Yun. Pero ang galing, di ba? Kasi kung hindi mo dinanas yan, kung hindi ka nasaktan, hindi ka magiging matatag, hindi ka magiging malakas, di ba? Pero napakakiling dahil isa ka sa mga pinipili ni Lord na malampasan ng lahat ng yan para i-purify yung iyong pananampalataya, di ba? Kaya yung mga lahat ng mga bagay na pagsubok, may reason talaga, may purpose. At ngayon, yan na yun. Kaya alam na natin kung bakit ang mga tao ngayon dumaranas sa mga pagsubok. Sinusubok tayo ni Lord para sa katapatan, di ba? Sabi nga doon sa Roma chapter 8 verse 37, di ba? Kayang-kaya na natin pagtagumpayan at lampasan ang mga problema, pagsubok, kabilasahan sa tulong ng ating Panginoong Hesus na nagmamahal sa atin. O, di ba? Wala namang problemang ibibigay si Lord na hindi natin kayang lampasan. Gusto lang niya na palakasin ating pananampalataya, bumalik tayo sa Kanya. Matuto tayo magtiwala, matuto na tayo manampalataya sa Kanya kasi hinuhulmi niya tayo sa pamamagitan ng pagsubok. Kaya doon na pumapasok yung life verse ko, yung Jeremiah 29:11. Yung sapagkat siya nakakaalam ng mga plano para sa atin. Yun yung mga planong hindi natin ikasasama, kundi mga plano para sa ikabubuti natin na punong-puno ng pag-asa. Diba? Yun na yun.
Kumbaga yung sitwasyon natin ngayon, na kay Lord na tayo eh. Dito sa mundong ito, nakayakap na tayo kay Lord. Pero nakakadena pa rin tayo kay Satanas. Napilit tayong hinihigit. Papunta pa rin sa Kanya. Para makabalik tayo sa mga bagay na nasa sanlibutan. Kasi andito tayo sa mundong ito eh. Naninirahan kasama lahat ng mga naninirahan ng mga imperfect tao, mga greedy, yan, lahat-lahat na, yung pandemya, gagamitin lahat yan. Talaga. Pero syempre, sabi nga, alam ng Diyos sa paglakad natin, hindi maiwasang madapa pa rin tayo. Pero alam na natin kung ano yung gagawin natin. Di ba? Di ba yung kadugtong, sa Jeremiah 29:11, yung kadugtong doon, yung Jeremiah 29:12, sabi niya, kung maganap na ito, kayo tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Tapos sa Jeremiah 29:13, kapag inaanap ninyo ako, ako inyo matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Diba? O ganun, makakalakad na tayo kagaya ng Panginoong Hesus, di ba? Dahil talagang darating at darating ang araw, kakailanganin natin ng Diyos. Kaya hanapin na natin siya habang siya ay nasusumpungan pa. Dahil talaga may darating ang araw, yung dakilang araw ng Diyos na hanapin mo siya, buong puso mo siyang hanapin, hindi mo na siya matatagpuan, hindi mo na siya masusumpungan. At darating ang araw na yon, di ba? Lalo ngayon, ginagamit niya yung pandemya na yan, di ba? Sabi nga ni Lord, darating siya na gaya ng isang magnanakaw sa gabi, di ba? Na walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit nga, hindi alam kung kailan siya darating. Mapalad yung mga taong malakas na yung pananampalataya, suot yung baluti ng pananampalataya. Di ba? At syempre, talagang pangit pakinggan kung darating siya na madatat ng kanyang tulog o yung walang pananampalataya. Kaya yung mga pandemya, ginagamit niya yan para palakasin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Kaya magalak pa tayo kung meron tayong nararanasan mga ganyan. Gusto niya, bumalik lang tayo, maging tapat sa Kanya, manampalataya. Yun, di ba? Sabi niya, kung tutusin, maganda yung pangako niya sa atin, hindi lang yung eternal life. Di ba? Kahit dito sa lupa, di ba? Sabi niya doon sa Salmo chapter 91, verse 14 hanggang 16. Sabi niya, kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Di ba? Ganda ng pangako niya dito. Kaya tayo, manatili tayo sa lilim ng Panginoon. Wala na iba. Ang katagumpayan, nasa kanya lahat. Lahat-lahat na yon. Manatili na tayo. Di ba? Isipin mo na lang doon sa Isaiah chapter 26 verse 3 to 4, yung basahin niyo na lang yun. Yun. Ang Diyos natin ang walang hanggang kublihan. Kaya dito lang po at maraming salamat po sa inyo. Sana nagustuhan po niyo yung share ko sa inyo, lalo na sa mga taong nakakaranas ng pagsubok po. Kaya Lord, maraming salamat po sa magandang mensahe po ninyo na ipinarating sa mga tao. At sana po Lord, nalaman na nila ang purpose at reason kung mga tao ngayon nakakaranas ng mga pagsubok. Pero napakaganda Lord na binabago mo mga tao para makapunta sa iyo Lord. Maraming salamat po. At yan po ang aking samot dalangin sa inyo. Sa pangalan po ninyo Ama, ng inyong Anak na Espiritu Santo. Sa pangalan po ninyo Panginoong Hesus. Amen. Hello po! Merry Christmas po and advance Happy New Year po everyone! Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Hope with a gentle persuasion, whisper her comforting word. Wait till the darkness is over. Wait till the
the shower is down. Whispering hope, oh how well come thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. Merry Christmas! In the dusk of the twilight, deep in the region afar, feel not the deepening darkness, bright in the glimmering star. When that light is upon us, why should the heart sink away? When the dark midnight is over, watch for the breaking of day. Whispering hope, oh how well come thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. Whispering hope, oh how well come thy voice, making my heart in its sorrow rejoice. Making my heart in its sorrow rejoice. Merry Christmas and advance Happy New Year po everyone. I love you all guys. God bless us all. Sige po, tayo po manalangin. Samahan niyo po akong ipanalangin ang bansang Pilipinas. Ayun po. Lord, lumalapit po kami ng may pagpapakumbaba, nagpapalinis ng puso. Panginoon, ikaw po nakakakita ng mga nangyayari sa aming bansa. Maging ang COVID, Panginoon, ikaw po may kontrol. Nawa po maging normal na po ulit. Maging ang eleksyon, Panginoon. Nawa po magtalaga ka ng Pangulo na may banal na takot sa iyo. Yung handa po magsilbi sa bayan. Nang may katapatan mula sa Pangulo at kababaang nanunungkulan. Maging maayos po ang eleksyon, walang dayaan, at maging tahimik po na may kapayapaan, O God. Maging ang mga mamayan sumusunod po sa protokol at maging masunurin sa batas. Panginoon, ikaw na lang din po ang bahala sa aming mga OFW na mga anak mo sa ang sulok man po kami ng mundo. Ito lamang po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen.
Hello po sa inyong lahat. Sige po, samahan niyo po akong ipanalangin ang bansang Israel. Diyos Ama, lumalapit po kami sa inyo na may pagkukumbaba. Itinataas po namin sa inyong mga kamay ang bansang Israel. Ingatan mo po ang bansa na inyong pinili sa gawa ng masama, pati sa mga bansa na nais silang sakupin. Panumbalikin mo po ang bawat isa sa inyo dahil ikaw nga po ang Panginoong Jesus at Mesiyas na kanilang hinihintay. At pagpalain mo po ang bansang Israel, protektahan mo po at samahan ng banal na espiritu ang mga anak mo. Siliwan mo po ng banal na dugo ang bawat isa. Ito na lang po ang samot dalangin namin sa pangalan ng inyong buktong na anak na Panginoon. Amen. Salamat po. Tayo nga po ay tumungo manalangin sa ating building church. O haleluya, o purihin ka dakilang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa oras na ito, Panginoon, na kami nga po, Panginoon, nagpapasalamat sa iyo. Napatuloy mo, Lord, kaming gabayan, Panginoon, at bigyan ng kalakasan, Panginoon. Lord, salamat sa oras na ito, nilalapit mo nga po ang aming building church, Panginoon, na pinaplano po namin, Panginoon. Lord, naniniwala ako, Panginoon, na patuloy mo, Lord, nagagabayan ang bawat tao, Panginoon, na nakakaalam nito, engineer, Panginoon, karpintero, Panginoon. Naniniwala ako, Lord, na bibigyan mo silang puso na mahabagin, Panginoon, at magawa ng maayos ang aming building church, Panginoon. Dahil, Panginoon, ito na po ang aming inaantay, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, na patuloy, Lord, na kami, Lord, na nagpapasalamat sa iyo. Patuloy mo nga rin, Panginoon, na lahat binalalapit ko, Panginoon, lahat, Panginoon, ang aming mga gastusin, Panginoon, sa building church, Lord, patuloy mo itong ipoprovide, Panginoon, at saka patiran, Panginoon, na patuloy mo, Lord, bigyan kami ng puso, Lord, na mapagbigay para sa building church na ito, Panginoon, at matagumpay na magawa, Panginoon. Lord, salamat, napakabuti mo po, Panginoon, na patuloy, Lord, na inilalapit namin ito sa iyo at pinagkakatiwala, Panginoon, at magiging matagumpay ang paggawa ng building church na ito, Panginoon, dito sa aming Panginoon. Lord, salamat, napakabuti mo nga po, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. At Lord, ito na lang po ang aking samot na lamang sa pangalan. Ito na nga lang po namin kakaisang dalangin sa pangalan ng anak ng si Jesus. Ang lahat po ay nasabi ng Amen. Lord, hallelujah, Father God. Ama, maraming salamat po sa hapong ito, Panginoon. Dinadalangin namin sa hapong ito, Panginoon. Nilalapit namin, Panginoon, ang buhay ng aming mga pastors. Pastor Buddy, Panginoon, at Pastora Marie. Pastora Mary, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay nila, Panginoon, na ginamit mo po, Panginoon. I-bless mo po yung bawat buhay nila. Ikaw po ang nakakakita ng bawat puso nila, Panginoon. Lord, guidance and protection, Panginoon, ibigay mo po sa kanila, Panginoon. Lalong-lalo na po, heavenly knowledge, Panginoon. Yung kaalaman na nagmumula sa iyo. Kasi alam namin, Panginoon, gagamitin mo pa sila sa ministry mo, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa iyo ang mga buhay ng mga pastors. Alam namin na hindi basta-basta ang mga buhay nila, Panginoon. Even Father God, the life of Pastora Rose, Panginoon, nilalapit namin sa iyo. Yung mga gawain nila sa ministry, Father. Father God, ikaw po ang nakakaalam ng bawat buhay nila, Panginoon. Tulungan mo sila sa mga gawain nila, Panginoon. I-guide mo po sila sa lahat ng oras, Panginoon. Dinudulog namin sa iyo, Panginoon. Even Father God, ang lahat po ng mga gawain sa church, Panginoon.
Nilalapit namin sa iyo ang buhay ng mga function sa council, Panginoon. Katatayan, kananayan, kabataan, bata media team, Panginoon. Nilalapit namin sa iyo. Lord, tulungan mo sila na magiging okay po ang lahat, Panginoon, sa gawain nila, Panginoon. Alam ko na ikaw ang nakakakita ng lahat, Panginoon. Nilalapit namin sa iyo at tinataas namin sa iyong mga kamay, Panginoon, ang mga gawain. Lord, maraming salamat. Napakadakila mong Diyos, napakatapat mong Diyos sa bawat buhay namin, Panginoon. Bless them, Father God. Maraming salamat. Tunay na napakadakila at napakabuti mo. Ito lamang ang aming dalangin. Tinataas ka namin sa hapong ito. Pinapasalamatan ka namin. Thank you, Father God. Tunay na napakabuti mo sa bawat buhay namin, Panginoon. Ito lamang ang aming dalangin. In Jesus' name, I pray. Amen. Maraming salamat. Sige po. Tayo ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Ama, narito po kami nanalangin na ikaw po ang magbigay ng lakas ng loob sa bawat isa upang makipag-evangelism ang mga kananayan, katatayan, kabataan upang ang lahat po ng tao sa buong Pilipinas ay mabigyan ng iyong banal na salita at samahan po ng iyong banal na espiritu ang bawat isa at bigyan mo po ng karunungan. Araw po sa ating lahat, tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Hebrew chapter 13 verses 15 to 16. Babasahin ko po sa Tagalog, ang sabi dito, kaya't lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. And verse 16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Amen. So there are two kinds of worship sa ating Panginoon. Una, yung pag-awit natin sa pamagitan ng ating mga labi, papuri, pagpapahayag ng pagkilala sa ating Diyos. And sa 16 sabi doon, at yung pagtulong sa ibang tao sa gawain ng Panginoon. Amen? Sabi, yan daw po yung hain na kinalulugdan ng Diyos. So bilang mananampalataya, hindi po basta pwede nating sabihin, yes, I believe in God. Oo, nananampalataya ako kay God. Pero kailangan makita sa gawa natin. We put into action. So ang ating pong paghahandog ay is an act of worship sa Panginoon. Okay? So, salamat sa Diyos, meron tayong panahon o pagkakataon na magkaloob sa kanyang gawain. Kasi ang ating kamay ay dalawa, ang isa ay tagatanggap, ang isa ay tagatulong sa ibang tao sa nangangailangan. Okay? So, let us pray. Thank you, God, sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon, Lord. Ang aming mga puso ay patuloy na magkaloob, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Hindi man kami, Panginoon, yung dinadala mo to preach the gospel sa ibang lugar, but yung aming tulong sa pamamagitan nun, Panginoon, doon kami, Lord, nagagamit ng Panginoon kung paano tumulong sa ibang tao na kailangan o nais makarinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat sa aming mga buhay, pagpalain mo ang aming mga trabaho, ang aming tinatangkilik, kung ano yung meron kami, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na hinihingi namin ang pagpapala mo para sa aming lahat. Pagpalain mong lahat ng tao, Panginoon, na may puso sa pagbibigay sa iyo. Salamat po, purihin ka in Jesus' name. Amen, 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 amen. Sige po, tayo po ay yumuko po at manalangin. O Ama naming makapangyarihan sa lahat, sinasamba at pinapupurihan ka namin at pinadakila ang iyong pangalan. Kami po ay lubos po nagagalak at nagpapasalamat sa mga salita na aming napakinggan sa gabing ito. Nawa po ang bawat salita na aming narinig ay aming maisapuso at maisapamuhay at maging sandata namin at proteksyon sa pang-araw-araw naming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na sa iyong lilim lamang naming matatagpuan ang kapahingahan. Ikaw din po ang mag-iingat ng aming puso at isipan. Nawa po ang aming dalangin ay nakaabot na sa luklukan ng Ama at siluhan mo po, Panginoong Jesus, ng iyong mapagpalang dugo at inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito. Salamat, 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 Panginoong Jesus.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen and amen po. Thank you po.